VUL. Pangit ba talaga? Ang tagal ko nang nagbabayad ng VUL ko, pero bakit hindi nag-i-improve o hindi tumataas yung fund value? VUL, pag-usapan natin. Let's clear this air. Is VUL really a scam o nami-misunderstood lang siya? First, ano nga ba ang VUL? Simple lang naman siya, guys. Isa siyang life insurance policy na may kasamang investment component. Kung may VUL ka, ganito nag-work yung binabayaran mo buwan-buwan. For example, ito yung binabayad mo. Meron siyang dalawang cups na pinupuntahan. Number 1 ay ang insurance, number 2 ay ang investment cup. Sa unang taon na nagbayad ka ng premium, let's say 100,000, malaki ang napunta dito sa insurance. At maliit lang yung napunta sa investment. Pero bakit ang laki naman ng napunta sa insurance? Tapos, ang liit nung napunta sa investment ko. Basically, because you're already insured from day 1 pa lang. In-insure ka ni company ng 5 million pesos at naghulog ka lang, let's say, ng 100,000 pesos in the first year. If anything happens to you, magbabayad ang kumpanya ng 5 milyong piso sa pamilya mo. Kahit hindi pa tapos yung iyong pagbabayad. Year 2 na nagbayad ka, medyo malaki na ng konti yung napunta sa investment, pero yung malaking part pa rin ay napupunta sa insurance. Ganito siya tumatakbo in the first 2 to 3 years. Malaki yung napupunta sa insurance at maliit lang ang napupunta sa investment. Kaya wag kang magtaka kung bakit mababa yung fund value mo in the first 2 to 3 years. But don't you worry because, again, insured ka ng 5 milyon. Pero bakit nga ba malaki yung napupunta dito? Basically, dito kinukuha yung insurance charges, yung taxes, fund management, admin charges, and yes, komisyon ng agent. This is the structure of a VUL plan. Actually, kahit hindi VUL yung kinuha mo, doon pa rin talaga napupunta yung binabayad natin sa insurance company. Ito yung binabayad para protected ka from day 1. Now, habang tumatagal, nag-iiba na yung hatian. Pag tumungtong ka na ng 4 years, mas malaki na yung napupunta sa investment at maliit na lang yung napupunta sa insurance. Year 4 onwards, remember, mas malaki na ang napupunta sa investment component. Pero tandaan, ang investment component ay hindi po guaranteed. Pwede itong tumaas, pwede ding bumaba. Depende sa performance ng fund mo. Now, this is the hard truth. Bakit nga ba maraming Pilipino ang nabibigla at nadidishearten kung bakit mababa ang fund value nila sa VUL nila? Basically, because most VUL funds are defaulted to be invested in the Philippine Equity Fund. Ibig sabihin, dito to naka-invest sa Pilipinas. And honestly, mahina talaga yung performance ng stock market dito sa Pilipinas. Mainly because, number 1, pandemic. Number 2, calamities. Number 3, paulit-ulit na political problem, corruption. And well, mabagal lang talaga yung recovery post-pandemic. Kaya mga VUL natin ay hindi talaga nagpa-perform ng maganda moving forward. Ngayon ang tanong, anong kailangan nating gawin? Here's the solution. You can talk to your advisor and you might want to consider fund switching. Ganito siya ginagawa. So considering na itong dilaw na pinagtutungtungan ng investment mo ay Pilipinas. So kung ayaw mong maipit ang funds mo dito sa Pilipinas na hindi gumagalaw at mabagal, meron akong papakilala sa'yo. Si Global Funds. Yes, pwede mong ilipat ang investment component ng VUL mo to the global stock market. Tatanggalin mo siya dito sa Pinas, ililipat mo siya sa labas ng bansa. Alam mo ba that in the last 10 years ay nasa 500% ang growth ng mga stocks na to? Kaya kung gusto mo makahabol ang investment ng VUL mo, you might want to consider fund switching. Pero tandaan, mag-switch ka man o hindi, mag-grow man ang investment mo or hindi, tandaan mo that you are insured from day 1. So this is basically the structure of VUL. Now, para kanino nga ba ang VUL? VUL is not for everyone. VUL is for the people who have long-term investment horizon, around 10 years or more. If you can be invested from 10 years and above, maybe you can consider VUL. Para kanino ang VUL? For those with higher risk appetite. Kasi po, just like any other investment, meron pa rin pong risk na tinitake tayo bilang mga kliyente sa VUL. Number 3, para to sa mga tao who has the discipline to keep invested. Number 4, para to sa mga clients na nakakaunawa na minsan pwedeng tumaas, minsan pwedeng bumaba. And of course, for those clients who have the willingness to do fund switching. So next time na may magtanong sa'yo, scam ba ang VUL? Hindi po. VUL is an insurance first before it becomes an investment. Secondary lang to. Hindi siya scam, long-term siya, at kailangan ma-manage ng tama. Kung meron kang problema sa VUL mo dahil wala na ang insurance advisor mo, and you are under Sun Life, you can contact any Sun Life advisor or
me. Tandaan, with proper fund switching, with global market exposure, and with long-term discipline, VUL can work for you, not against you. If you need assistance with your Sun Life plans, contact me or your favorite Sun Life advisor.